Noong una, wala namang kakaiba. Isang simpleng gabi lang yon sa baryo namin. Tahimik, malamig, at tila ba may kung anong bumabalot na lungkot sa hangin. Pero kung alam lang namin ang mangyayari, baka hindi na kami tumuloy sa gubat nung gabing yon. Kasi doon nagsimula ang lahat. Doon nagsimula ang kwento ng binatang binigyan ng mahiwagang palako. Ang pangalan niya ay Elmer. 17 taong gulang, payat, sunog sa araw, at laging may bit-bit na lumang sako sa likod. Wala siyang magulang. Naulila siya sa murang edad matapos ang sunog na tumupok sa kanilang barong-barong. Ilang taon na rin siyang nakikitira sa kanyang tiyuhin na, sa totoo lang, parang mas masahol pa sa kahoy na tuyo, walang damdamin, laging galit, at palaging sinisisi si Elmer sa lahat ng kamalasang dumadapo sa buhay niya. Malas kang bata ka, sigaw nito minsan habang binabato siya ng kutsara. Tahimik sa Elmer. Hindi siya yung tipo ng binatang palaban. Ang tanging lakas lang niya ay ang kanyang tiyada. Nagbubuhat siya ng kahoy sa bundok, nagtitinda ng uling sa palengke, at minsan ay nangingisda sa ilog kung saan hindi gaanong malalim ang tubig. Kung may isang taong handang kumapit sa kahit anong pag-asa, siya yon. Pero kahit sa gitna ng kahirapan, may isa siyang sandigan, si Thomas, ang kababata niya. Medyo mataba, madaldo, at kahit minsan ay bobo sa desisyon, siya lang ang taong tunay na nagpapasaya kay Elmer. Tuwing hapon, sabay silang kumakain ng nilagang saging sa ilalim ng punong mangga, nagkukwentuhan tungkol sa mga pantasya nila, mga espada, halimaw, at kabayanihang hindi nila kailanman mararanasan. Kung may kapangyarihan ako, tol, biro ni Thomas minsan, papalitan ko yung palakol mo ng ginintuang espada. Yung kayang lumaban sa aswang. Napangiti lang sa Elmer. Sa isip niya, napakaganda na kung ganun. Pero sa totoo lang, hindi siya naniniwala sa mga aswang, duwende, o kapre. Para sa kanya, ang tunay na halimaw ay gutom, kahirapan, at ang taong dapat mong tawagin sanang pamilya pero walang awa kung manakit. Hanggang isang gabi, habang naglalakad siya pauwi galing sa bundok, may kakaibang nangyari. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng mga kuliglig ang maririnig. Pero biglang nagbago ang hangin. May malamig na dampi na parang dumaan sa batok niya. Napalingon siya, pero walang tao. Natawa pa nga siya sa sarili niya. Akala niya tinatakot lang siya ng pagod. Pero ilang hakbang pa lang, may narinig siyang mahinang kaluskos sa likod. Mabilis, mabigat, parang hindi normal. Binilisan niya ang lakad. Naramdaman niya ang pawis sa batok, kahit malamig ang gabi. Nang malapit na siya sa bakod ng kanilang kubo, bigla niyang napansin ang isang anino sa ilalim ng punong acacia. Maleki, matangkad, pero hindi gumagalaw. Hindi niya pinansin. Baka puno lang na imahinasyon. Pero kinabukasan, may kakaibang nangyari sa lugar kung saan niya narinig ang kaluskos. May mga bakas ng paa sa lupa. Hindi pangkaraniwan. 3 daliri lang. Malaleki. At tila ba may kuyom na mga kuko ang bawat bakas. Hey naku, baka baboy ramo lang yan. Sabi ni Thomas nang ikuwento niya ito. O baka ikaw lang yan, gutom lang siguro. Ngunit nang dumaan ang mga araw, lalo pang lumalala ang mga kakaibang nangyayari. Minsan, paggising niya sa umaga, may mga kalmot ang poste ng bahay nila. May mga manok na nawawala sa mga kapitbahay. At ang mas lalong nakakatakot, isang gabi, nakita niya may matang pula na nakatitig sa kanya mula sa dilim. Tila ba umaaligid sa paligid ng kanilang tahanan. Pero sa kabila ng takot, kailangan niyang magpatuloy sa trabaho. Isang umaga, maaga siyang umakyat ng bundok para magputol ng kahoy. Doon niya unang nakita ang palako. Nasa ilalim ito ng isang puno, makintab, mapula, at tila ba umilaw sa liwanag ng araw. Wala itong kalawang. Mukhang bago. Pero may ukit sa hawakan, mga simbolo na hindi niya maintindihan. Hinawakan niya ito, at sa oras na iyon, parang may biglang pumasok na init sa katawan niya. Hindi apoy, hindi kilig, kundi parang lakas, parang may gumising sa loob niya na hindi niya alam na meron siya. Mula noon,
Lahat ng kahoy na putulin niya ay para bang kusang nabibiyak. Ang dating 1 oras na trabaho, natatapos niya sa 10 minuto. Minsan pa na, nararamdaman niya may bumulong sa kanya habang ginagamit ang palako. Mga boses na parang nag-uudyok. Mas marami pa, mas malalim pa, mas madilim pa. Sinabi niya ito kay Thomas, pero ang sagot lang nito, "To, baka naman enchanted yan. Baka yan na ang suwerte mo." Pero hindi suwerte ang dumating. Sapagkat nang dumating ang susunod na gabi, nagising si Elmer sa sigaw ng kanyang tiyuhin. Tumakbo siya palabas, bitbit ang palako, at nakita niya ang pinto nilang bukas, ang lampara nakatumba, at ang dugo sa sahig. Hindi niya makita ang tiyuhin niya, ngunit may isang sulat na naiwan sa pintuan, sulat na isinulat gamit ang dumi o dugo. Hindi ka na makakatakas. Inili mo na. Napatingin siya sa palako. At sa ibabaw nito, may kumikislap na pulang likido. Hindi niya maalala kung ginamit ba niya ito sa panaginip o sa katotohanan. At mula sa dilim ng likod ng bahay, may humahagikik. At doon nagsimula ang tunay na bangungot. Noong gabing yon, hindi na nakatulog si Elmer. Kahit anong pilit niyang isara ang meta, nananatili pa rin sa isipan niya ang sigaw ng kanyang tiyuhin, ang dugong nakakalat sa sahig, at ang nakasulat sa pader na tila isinumpa, "Hindi ka na makakatakas. Pinili mo na." Tahimik ang paligid, pero ramdam niya, hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, pinilit niyang magpakalakas. Wala siyang sinabing anuman kay Thomas, kahit papaulit-ulit itong nagtatanong, "Nasaan na si tito mo, to?" Wala siyang may sagot. Hindi rin siya sigurado. Buhay ba ito? Kinuha ba ng kung anong nilalang sa kagubatan? O siya ba mismo ang gumawa? Dala ng palako na parang may sariling isip. Doon nagsimulang lumayo ang loob niya sa mga tao. Kahit mga kababata nila sa baryo, napansin ang pagbabago. Hindi na siya nakikikain, hindi na siya tumatawa. Lagi na lang siyang nakatitig sa palako, nang gayo'y nakabalot sa lumang kumot at nakatago sa ilalim ng kama. Pero ang hindi niya alam, matagal na pala siyang sinusundan, hindi ng tao, kundi ng mga matang mula sa likod ng mga aninong gumagalaw sa gabi. At isang gabi, habang nasa ilog siya para magbanlaw ng pawis, nakita niya ang hindi inaasahan. Sa kalagitnaan ng ilog, isang nilalang ang sumulpot mula sa ilalim ng tubig. Ang balet nito ay makintab na kulay berde, may palikpik sa mga braso, at ang meta ng nilalang na hindi na tao, pero hindi rin halimaw. Shokoy. Ngunit hindi ito mukhang nananakit. Sa halip, dahan-dahang lumapit. "Elmer," sabi ng nilalang sa malalim pero malungkot na tinig. "Anak ng dugo at kasaysayan. Napili ka na." Napaetra sa Elmer. "Anong sinasabi mo? Sino ka? Alam mo na kung sino ako. At alam mong hindi normal ang hawak mong palako. Galing ito sa nakaraan ng iyong ama, na hindi mo kailanman nakilala." Arang tumigil ang oras sa sinabi niyang iyon. "Walang kwento sa akin si tiyuhin tungkol sa tatay ko," bulong na Elmer. Sabi niya, wala akong dapat alalahanin. Wala raw siyang silbi. Hindi ka sinabihan dahil tinakpan nila ang kasaysayan. Ang ama mo, sabay turo ng nilalang sa gubat sa malayo, ay isa sa huling tagaputol, mga tagapuksa ng mga nilalang ng dilim. Ang mga aswang na lumalaban sa liwanag. Bumigat ang dibdib na Elmer. Parang hindi totoo. Parang kathang-isip lang. Pero biglang may kirot siyang naramdaman sa palad niya. Pagtingin niya, may bakas ng animoy lumang marka, 3 linya na hugis kandila, na tila baunti-unting lumilitaw sa balat. "Hindi mo yan ginusto," wika ng Shokoy, "pero ikaw na ang natirang may dugong tagaputol. At ang palako, yan ang huling sandeta mula sa mutya ng gubat. Hindi ko ito gusto," bigas na Elmer. "Wala akong pakialam sa mga aswang, sa mga sumpa, o sa kung anong tagaputol na sinasabi mo. Gusto ko lang tahimik na buhay. Gusto ko lang hanapin ang tiyuhin ko. Gusto ko lang makalimot." Tahimik ang Shokoy. Tumitig ito sa kanya, at sa muling paglubog nito sa ilog, may iniwan ito sa bato, isang lumang kabibi, nangingintab at may hugis mata sa gitna.
Kung kailangan mo ako, hawakan mo yan habang binabanggit ang pangalan ng ama mo, si Mariano. Pagkabalik niya sa kubo, tila mas mabigat ang hangin. Hindi na niya nagawang kausapin pa si Thomas. Pilit siyang lumalayo. Hindi dahil galit siya rito, kundi dahil ayaw na niyang madamay pa ang kaibigan sa kung anuman ang nagaganap. Isang araw, habang naghuhukay siya sa likod ng bahay para ilibing ang lumang trapal na puno ng dugo, na natagpuan niya sa gubat, may dumating na matanda. Mahaba ang buhok, may balot ang meta, at may daladalang baston na gawa sa balinghoy. May nilapitan na naman ang palako, ani na matanda. At mararamdaman na ng dilim na muling bumangon ang dugo ng tagaputo. Albularyo ka, tanong ni Elmer, nanginginig. Hindi. Ako ang tagabante ng palako. Ang tagabante ng lihim ng lahi mo. At kung hindi ka handang tanggapin, yen, mamamatay ka. Pero hindi lang ikaw, peti ang mga mahal mo. Napapikit sa Elmer. Sa isip niya si Thomas. Si Aling Nena sa tindahan. Ang mga batang palaging kumakaway sa kanya tuwing umada. Lahat sila, inosente. Magsisimula tayo bukas. May mga bagay kang kailangang matutunan. Dagdag na matanda. Ngunit tandaan mo ito, hindi lakas ang tunay na kapangyarihan, kundi ang kakayahang lumaban kahit natatakot ka. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Elmer ang kanyang pagsasanay. Sa ilalim ng buwan, nag-ensayo siya ng paghataw gamit ang palako na sa tuwing ginagamit niya, tila ba gumagaan at sumasabay sa bawat galaw ng kanyang katawan. Inag-aralan niya ang mga sagradong pangalang binubulong ng hangin. Inakinggan niya ang mga kwento na matanda tungkol sa 4 na halimaw ng silangan, mga pinunong aswang na muling nabubuhay tuwing ika-4 na dekada. Ngunit sa kabila ng lahat, may tinig sa loob niya na tumatanggi. Hindi ako bayani, sabi niya sa sarili. Hindi ako tulad ng ama ko. Hindi ako handa. Ngunit isang gabi, pagbalik niya mula sa ensayo, wala na si Thomas. Ang kanilang punong mangga ay naputo. Sa tabi ng natumbang puno, isang pepel ang nakadikit sa balet nito, ang sulat kamay ni Thomas. Elmer, may mga anino na sa paligid. Sana tama ang desisyon mo. Kung di mo ako matagpuan sa loob ng 3 araw, hanapin mo ang kuweba sa likod ng talon. Nanlamig ang buong katawan na Elmer. Hinanap niya ang kabibi at pinagmasdan ang mata sa gitna nito. Gayo'y unti-unting nakakaroon ng liwanag. At sa hangin, muling narinig niya ang hagikik, mas malapit, mas matalim. Hindi agad kumilos sa Elmer. Nakatayo lang siya sa tabi ng punong mangga. Hawak ang pepel na iniwan ni Thomas, habang ang kabibi ay mahigpit na nakasara sa palad niya. Sa bawat minuto ng katahimikan, pakiramdam niya ay mas lalo siyang nilalamon ng isang tanong na paulit-ulit na bumubulong sa isipan niya. Ito ba ang kapalit ng lahat? Deity, ang tanging problema lang niya ay kung saan kukuha ng susunod na pagkain. Ngayon, hawak niya ang kapalaran ng buhay at kamatayan, hindi lang ng sarili niya, kundi peti ng mga taong minamahal niya. At ngayon, si Thomas ang nag-iisang taong hindi siya iniwan, ang tanging naging pamilya niya matapos siyang talikuran ng mundo, nawala na rin. Bakit hindi ko siya pinakinggan? Bulong niya sa sarili, habang ang gabi ay lalong lumalalim, at ang paligid ay nababalot ng tila malapot na dilim. Bakit ako nagdalawang isip? Kung tinanggap ko lang agad ang lahat. Ngunit alam niyang hindi ganong kadali. Ang bigat ng lahat, ang sugat ng pagkabata, yung panahong sigaw siya ng sigaw habang nilalamon ng apoy ang bahay nila, habang wala siyang magawa kundi panoorin kung paanong nalunod sa usok ang kanyang mga magulang. Walang tumulong, wala ring lumapit. Hanggang gayon, bit-bit pa rin niya ang tanong na hindi pa nasasagot. Bakit ako iniwan? Gayon, isang panibagong pagkawala na naman. At sa bawat hakbang niya palayo sa punong mangga, pakiramdam niya ay tila lumalalim ang hukay sa puso niya. Hindi niya alam kung nasaan si Thomas. Buhay pa ba ito? O gaya ng tiyuhin niya, kinuha na rin ng dilim? Kinabukasan, maaga siyang bumangon. Hindi na siya naghintay pa. Bitbit ang palako, ang kabibi, at kaunting pagkain,
Tinahak niya ang daan papunta sa talon sa dulo ng gubat, isang lugar na iniiwasan ng karamihan sa baryo. Marami ng kwento tungkol doon. May mga nawalang bata, may mga hayop na natagpuang wala ng laman ang tiyan, at may mga boses daw na bumubulong mula sa loob ng kuweba. Habang papalapit siya, napansin niya ang pagbabago sa hangin. May bigat, parang may nakatingin, at sa bawat liko ng daan, pakiramdam niya ay may aninong sumusunod. Sa una, akala niya ay imahinasyon lang. Pero nang maramdaman niyang may malamig na hininga sa batok niya kahit wala namang tao, tumigil siya. Luminga siya sa paligid. Wala. Ngunit sa gilid ng paningin niya, may mabilis na dumaan, itim, mahaba, at tila ba gumagapang sa hangin. Muli niyang dinakma ang palakol. Nanginig ang kamay niya, hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng katotohanan ito na ang simula ng digmaang hindi niya ginusto. Pagdating niya sa gilid ng talon, bumungad sa kanya ang kuweba. Madilim, tahimik at tila ba humihinga. Sa bawat hakbang niya papasok, lalong lumalalim ang katahimikan, at ang tanging tunog ay ang tibok ng puso niya, nang ngayon ay parang dumadagundong. Sa loob, malamig. Basa ang lupa, at amoy mo ang lumang dugo na matagal nang nanatili sa hangin. Doon niya unang narinig ang mga boses. Mahinang bulong, mga salitang hindi niya maintindihan, pero ramdam niyang hindi para sa kanya. Elmer, napalingon siya. Wala. Umalis ka na habang may panahon pa. Nagsimula siyang umetras. Ngunit bago pa siya makalabas, may sumulpot mula sa dilim. Isang nilalang, payat, mahaba ang lig, at ang balet ay parang balet ng nabubulok na prutas. Ang mata nito'y itim na itim, walang puti. Nakatitig lang ito sa kanya. Asin ang dugo mo, bulong ng nilalang. Mainit. Malakas. Ikaw nga. Bago pa man ito makalapit, hinugot ni Elmer ang palakol at humakbang paharap. Hindi niya alam kung paano siya lumalaban. Parang kusa na lang gumagalaw ang katawan niya. Isang hataw at naputol ang braso ng nilalang. Nagsisigaw ito at naglaho sa usok, tila baga abo lang na itinapon sa hangin. Pero hindi siya mapakali. Kasi sa likod ng mga aninong ito, alam niyang may mas malaki pa. Ang presensya sa paligid ay mas mabigat ng ngayon. Araw may matang nakamasid sa bawat galaw niya. Lumalim pa ang paglalakad niya sa kuweba, hanggang sa marating niya ang isang maliit na silid sa pinakaloob. Dito niya nakita ang isa pang bakas ng pakikipaglaban, dugo, mga gasgas sa pader, at isang sulo na mahina na lang ang apoy. At sa gitna ng silid, nakatali si Thomas. Elmer, sigaw nito, mahina pero buo. Umalis ka na. Huli na to. Pero bago pa siya makalapit, lumitaw sa pagitan nila ang isang babae. Puting-puti ang buhok, may balat na tila alikabok, at mata na dilaw ang kulay. Humahawak ito ng tungkod na may nakakabit na lumang bungo ng hayop. Sa wakas, bulong nito, ang anak ni Mariano, ang huling sagabaw sa pagbabalik ng kadiliman. Tumingin si Elmer sa babae. Akiramdam niya'y kilala niya ito, pero hindi niya matandaan kung saan. Bakit mo siya kinuha? Tanong niya, nanginginig. Para masaktan ka, sagot ng babae habang dahan-dahang lumalapit. Dahil ang sakit, ang takot ay pintuan sa loob ng iyong kaluluwa. At kapag nabuksan na ito, doon papasok ang dilim. Napalunok sa Elmer. Ang kabibi sa bulsa niya ay nag-iinit. Ang palakol ay tila may sarili ng pintig. Sa harap niya, ang matalik niyang kaibigan. Sa paligid, ang dilim na handang lamunin siya. At sa likod ng babae, unti-unting bumubukas ang isang anino na may hugis tao, matangkad, nakayuko, at may mga matang pula na kumikislap sa dilim. Nakaupo lang siya sa malamig na lupa ng kuweba, habang sa harap niya, si Thomas ay nakagapos pa rin. Palid ang mukha, nanginginig, pero pilit pa ring lumalaban sa takot. Sa likod ng mahiwagang babae, unti-unting lumalabas ang nilalang mula sa anino. Mahaba ang katawan nito, parang gawa sa usok pero may laman. Mata lang ang malinaw, dalawang pulang apoy na nakatingin ng diretso kay Elmer, parang butas na tumatago sa kaluluwa niya. Hindi niya alam kung paano, pero napatayo siya.
Napakapit sa palako. Hindi dahil handa na siyang lumaban, kundi dahil wala na siyang ibang hawakan. Elmer, mahinan ngunit mariing sabi ni Thomas, umalis ka na. Hindi mo pa kaya, to. Hindi pa tayo handa. Pero hindi siya umalis. Sa halip, hinugot niya ang kabibi mula sa bulsa. Nang hawakan niya ito ng mahigpit, biglang lumitaw ang liwanag mula sa gitna ng kabibi. Isang mata na kulay asul na tila nagmamasid at nagbabante. Pagkislap ng ilaw, isang matinding hangin ang dumaan sa loob ng kuweba at ang nilalang sa likod ng babae ay biglang umurong. Hindi umalis pero umetras, parang nagulat. Sumigaw ang babae, hindi pa siya handa. Hindi pang ngayon. At sa isang iglap, naglaho sila, kasabay ng isang malamig na ihip ng hangin na parang humigop sa buong silid. Naiwan sina Elmer at Thomas, tahimik, hingal na hingal. Nagmamadaling tinanggal na Elmer ang lubid kay Thomas at agad silang lumabas ng kuweba. Kahit madilim, kahit mapanganib, mas gusto na nilang harapin ang mga ligaw na hayop sa gubat kaysa ang aninong nakita nila kanina. Updating sa isang ligtas na bahagi ng kagubatan, naupo silang dalawa sa ilalim ng punong balete. Salamat, bulong ni Thomas habang nakatitig sa kabibi sa kamay na Elmer. Akala ko katapusan ko na. Tahimik si Elmer. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Sa loob niya, isang bahagi ang gustong sumuko na. Ayaw na niyang maramdaman uli yung takot na iyon. Pero habang nakatingin siya kay Thomas, na ilang araw ng kinulong, ilang beses nang muntik mamatay para sa kanya, alam niyang hindi na siya pwedeng umatras. Hindi pa tutapos, mahinang sambit niya. At babalik sila. Mas malakas, mas madilim. Kinabukasan, bumalik sila sa tagabante, ang matandang lalaki na tila laging alam kung anong susunod na mangyayari. Galit ito nang malamang tumuloy si Elmer sa kuweba. Sinabi ko na sa iyo, hindi ka pa handa, sigaw na matanda. Ang nilalang na yon ang anino ng silangan. Isa sa 4 na haligi ng kadiliman. Kung hindi ka maghanda, hindi lang buhay mo ang mawawala, peti ang buong baryo. Handa na ako, sagot na Elmer, mahina pero buo. Mula noon, nagsimula ang mas matinding pagsasanay. Sa araw, naglalakad sila sa kagubatan, hinahanap ang mga natatagong nilalang na maaaring maging kakampi o kalaban. Sa gabi, tinuturuan siya na matanda kung paano gamitin ang kabibi, kung paano pakinggan ang bulong ng mutya, at kung paano ang palakol ay hindi lang sandeta, kundi isang buhay na bagay, may alaala, may kasaysayan, at may hininga ng daan-daang tagaputol na nauna sa kanya. Pero kahit pa natututo siya, may bigat pa rin sa dibdib niya. Minsan, habang nag-iensayo siya ng pag-atake, bigla siyang napatigil. Napaupo siya sa damo at tinakpan ang mukha. Lumapit si Thomas at tahimik na umupo sa tabi niya. Hindi ko alam kung kaya ko talaga, to, sabi na Elmer, halos pabulong. Pakiramdam ko, ginagamit ko lang yung galit, yung sakit. Pero kapag nawala na yon, anong natitira sa akin? Hindi agad sumagot si Thomas. Pero maya-maya, marahang binikas, kahit takot ka, kahit puno ka ng galit, nandito ka pa ring. Lumalabang ka pa ring. At yun ang mahalada. Pero habang lumalalim ang gabi, dumadami rin ang senyales ng paparating na panganib. May mga hayop na biglang nagwawala, tila ba may naaamoy silang hindi kayang ilarawan. May mga batang biglang nakakasakit, binabangungot gabi-gabi. Sa baryo, may mga tao nang bigla na lang nawawala. At sa langit, tuwing hating gabi, may kakaibang ulap na dumadaan, itim, mga bigat, at parang nagdadala ng aninong walang hanggan. Isang gabi, habang nagpapahinga sila sa kampo, biglang naputol ang katahimikan. Isang sigaw. Mula sa malapit, tumayo agad si Elmer at Thomas, kasunod ang matanda. Tumakbo sila, at pagdating nila sa isang bahagi ng gubat, nakita nila ang isang babae, baliw ang meta, duguan ang damit at walang saplot sa paa. Nakatayo ito sa gitna ng mga puno, paulit-ulit na sinasabi, dumarating na sila. Nang lapitan nila, bigla itong napatigil at tumingin kay Elmer.
Ikaw ang huling pintuan. Kapag binuksan kanila, magwawakas ang lahat. At bago pa siya mahawakan ni Thomas, bigla itong sumigaw at bumagsak. Pete! Hindi na sila nakatulog ng gabing iyon. Habang nakaupo sa tabi ng apoy, initigan ni Elmer ang apoy ng sulo. Tahimik, seryoso, at sa loob niya, ramdam niyang papalapit na ang sandaling hindi na may iwasan. Darating na sila, Thomas, bulong niya, at kapag dumating sila, hindi na natin sila mapapakiusapan. Walang awa yun, walang puso, puro gutom lang. At habang ang apoy ay sumasayaw sa hangin, may aninong dumaan sa likod ng mga puno. Hindi nakikita ng mata, pero ramdam ng balat. Unti-unti, ang hangin ay lumamig. Parang may nilalang na humihinga sa balikat niya. Isang bulong, isang pangakong magbabalik. Mula ng gabing nakita nila ang baliw na babae sa gubat, hindi na nawala sa isipan ni Elmer ang sinabi nito. Ikaw ang huling pintuan. Paulit-ulit itong tumatak sa isip niya, parang boses na hindi matahimik. Hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin noon, pero alam niyang may mas malalim pang hindi sinasabi sa kanya. Habang lumalapit ang gabi ng ika-4 na buwan, ang sinasabing takdang oras kung kailan muling lalabas ang mga haligi ng kadiliman, lalong bumibigat ang bawat araw. Hindi lang sa katawan kundi sa puso rin. Isang hapon, habang nagpapahinga si Elmer sa ilalim ng punong duhat, lumapit si Thomas. May dala itong tubig, tahimik, tila may gustong sabihin pero hindi makatingin ng diretso. Matagal silang hindi nag-uusap. At kahit magkasama sila halos buong araw, ramdam na Elmer ang pagitan nila. Tol, mahinang simula ni Thomas, kung sakaling may bagay akong hindi pa nasasabi sa iyo, magagalit ka ba? Napatingin si Elmer sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Umiling si Thomas, arang pinipigilan ang sarili. Wala. Kalimutan mo na lang. Pero hindi niya basta pinalampas. Thomas, kung may alam kang dapat kong malaman, sabihin mo nang gayon. Ayoko na may tinatago pa. Tahimik. Ang tanging naririnig ay ang ihip ng hangin at ang kaluskos ng mga tuyong dahon. Ilang sandali pa, bumuntong hininga si Thomas at tumingin sa kanya. Elmer, hindi lang aksidente na ikaw ang nakapulot ng palako. Nanlamig ang buong katawan ni Elmer. Ano? Matagal ko nang alam kung sino ka. Matagal ko nang alam ang tungkol sa taga-Puto. Ang totoo, hindi ako basta-bastang taga-baryo lang. Tumayo si Elmer, hinigpitan ang hawak sa palako. Ano ka ba talaga? Ang pamilya ko, mga taga-Bante ring. Mga taga-subaybay ng linya ng taga-Puto. Ako ang inutusan na bantayan ka, kahit bata pa lang tayo. Bantayan? Hindi makapaniwala si Elmer. Ibig mong sabihin lahat ng pagkakaibigan natin utos lang. Hindi, agad sagot ni Thomas. Totoo ang lahat, Elmer. Hindi ko ginusto na itago sa iyo. Pero may mga batas, may mga panatang sinumpaan ang pamilya ko. Kaya hindi ko pwedeng sabihin noon. Pero ngayon, wala na sa tinang oras. Kailangan mo nang malaman ang lahat. Himakbang palayo si Elmer, pilit nilulunok ang bigat sa lalamunan. Parang lahat ng pinanghahawakan niya ay biglang gumuho. Sa gitna ng lahat ng ito, mga halimaw, sumpa, palako, mutya, ngayon pa siya tinarakan ng isa pang sugat. Mula sa taong pinagkakatiwalaan niya. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang yumanig ang lupa. Isang napakalakas na pagyanig, kasabay na malalalim na tunog mula sa ilalim ng lupa. Sumigaw ang mga ibon, nagsitakbuhan ang mga hayop mula sa gubat. Sa langit, biglang nagdilim kahit wala pang tekip silim. Lumabas ang matandang taga-Bante mula sa silungan, dala ang baston niyang may mga ukit. Nagising na siya, sabi nito, mabigat ang tinig. Ang unang haligi, ang aso ng kanluran. Isang nilalang na hindi sumusunod sa batas ng buhay o kamatayan. Mabilis silang nagtipon. Habang dumidilim ang paligid, nagsimula ng pumasok sa baryo ang kakaibang hangin, malamig, malakit, at may amoy na parang nasusunog na balat. Isa-isa na ring naglalabasan ang mga aninong deity na nanatiling lihim sa likod ng gabi.
May mga nilalang na gumagapang sa bubong, mga matang pulang nagliliwanag mula sa damuhan, at boses na sumisigaw mula sa hangin. Ibalik siya, ibalik ang pintuan. Sa gitna ng kaguluhan, may isang matanda mula sa baryo ang lumapit kay Elmer. Wala ito sa tamang wisyo, parang lito, pero may hawak na kahon na yari sa kahoy na luman at bogbog. Ito'y para sa iyo, sabi ng matanda, bago hinimatay. Binuksan na Elmer ang kahon. Sa loob, may isang lumang salamin, basag-basag na. Ngunit sa tuwing titingnan niya, hindi niya nakikita ang sarili niya. Sa halip, iba't ibang mukha ng mga lalaking hindi niya kilala, pero pamilyar. May isang mukhang hawig sa kanya. At sa bandang likod ng salamin, may nakaukit. Ikaw ang susi, hindi ang sundalo. Ang susi ay may kapangyarihang magbukas o magsara. Muling nanlamig ang kanyang kamay. Habang nakatingin siya sa salamin, napagtanto niya, hindi lang siya ang tagapagmana ng palako. Hindi lang siya mandirigma. Siya ang pintuan. Siya ang daan. At kung tama ang hinala niya, ang mga nilalang ay hindi lang gustong patayin siya, gusto nilang buksan siya. Gamitin siya bilang daanan na mas masahol pang nilalang, ang mismong puno ng lahat ng kadiliman. Elmer, tawag ni Thomas, habol ang hininga. May sumalakay sa silangan ng baryo. Kinakaladkad nila ang mga tao. Hindi na sila nagtatago. Lantaran na ang digmaan. Pero hindi na makasagot si Elmer. Sa isip niya, gumugulo ang katotohanan. Bakit sa dami ng maaaring maging tagaputo, siya pa? Bakit ang kanyang ama, at ngayon siya? Biglang may liwanag mula sa kabibi. Nang tingnan niya ito, may bagong ukit na lumitaw sa gilid. Kung bubuksan mo ang daan, maghanda kang harapin ang wakas. At sa di kalayuan, mula sa ulap ng alikabok at usok, lumitaw ang isang nilalang na may katawang parang abo, may pakpak ng paniki, at may tatlong ulo na nakakagaitan sa lig ng isa't isa. Ang aso ng kanluran ay dumating na, at ang kanyang pangalan ay pagkawasak. Walang katahimikan sa gabing iyon. Sa bawat sulok ng baryo, may sigawan, may iyakan, may kaluskos ng mga nilalang na hindi na nagtatago sa dilim. Umikot ang mga anino sa bubungan, may mga pakpak na pumapalo sa hangin, at sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nakatayo si Elmer, hawak ang palako, habang pinagmamasdan ang paglapit ng nilalang na tinawag nilang aso ng kanluran. Tatlong ulo ang meron ito, isa'y parang buweya, ang isa'y tila lobo na walang meta, at ang huli mukhang tao, pero sunog ang balat at nakangiti. Malaki ang katawan nito, kulay abot putik, at sa bawat hakbang ay nanginginig ang lupa. Nakahanda na ang palakol na Elmer. Ang kabibi ay kumikislap sa bulsa niya, pero hindi niya ito hinugot. Hindi niya alam kung anong mangyayari kapag ginamit niya ulit ang mutya. Natatakot siyang baka hindi na siya ang makontrol nito. Elmer, sigaw ni Thomas mula sa likod, nasa likod mo lang ako. Kahit anong mangyari, lalaban tayo. Tumingin si Elmer sa kanya, may bakas ng pasasalamat sa mata. Pero hindi na niya nasabi ang gusto sana niyang sabihin. Sa isang iglap, sumugod ang halimaw. Parang kidlat ang bilis. Umikot ito sa air, bumagsak sa lupa, at naglabas ng kakaibang sigaw. Isang alingaungaw na parang sabay-sabay na huni ng hayop at iyak ng bata. Napapikit si Elmer, tinakpan ang tenga, pero agad din siyang sumugod, hinampas ang halimaw gamit ang palako. Tumama ito sa lig ng ulo ng lobo. May sumirit na itim na likido at ang halimaw ay sumigaw, pero hindi umetras. Sa halip, bumalikwas ito at sinunggaban si Elmer. Tumilapon siya sa lupa, ramdam ang kirot sa likod, ngunit pinilit niyang tumayo. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi gayon. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Thomas na sinasagupa ang isang aninong nilalang. May hawak itong sibat at bagaman hirap, hindi ito umetras. Pero sa isang iglap, isang aswang na may pakpak ang lumundag at sumunggab sa kanya. Thomas, sigaw na Elmer. Nabitawan ni Thomas ang sibat. Ang nilalang ay kumagat sa balikat niya at ibinagsak siya sa lupa. Tumakbo si Elmer, buong lakas na hinampas ang aswang. Naghilab ito, sumigaw at naglaho sa hangin.
Ngunit si Thomas, duguan, halos hindi na makagalaw. Elmer, hingal nito. Tuloy mo. Huwag mong hayaan na magtagumpay sila. Hindi kita iiwan. Umiyak si Elmer, nanginginig ang boses. Wala akong ibang pamilya, Thomas. Bulong ni Thomas habang ang kamay niya'y hinawakan ang kabibi sa bulsa na Elmer. Oras na. Nang hawakan na Elmer ang kabibi, biglang lumabas ang liwanag, mas maliwanag kaysa dati. Napunit ang langit. Ang liwanag ay lumipad sa kalangitan, at ilang sandali pa, ang paligid ay tila tumigil sa paggalaw. At sa gitna ng liwanag, may tinig. Elmer, anak ng dugo, anak ng dilim. Ikaw ang huling pintuan. Pero nasa sayo kung ito'y bubuksan o isasara. Hindi ko na alam kung sino ako, sagot na Elmer. Ang dami kong tanong. Lahat ng inaakala kong totoo, binasag ng mundong to. Hindi mo kailangang maging sigurado, sagot ng tinig. Kailangan mo lang pumili. Sa kanyang harapan, lumitaw muli ang aso ng kanluran. Ngunit ngayon, mas malaki, mas mabilis at mas galit. Tumakbo ito patungo sa kanya at sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang lakas. Sumigaw si Elmer at sa huling sandali, itinaas niya ang palako, ngunit hindi niya ito ibinaba. Sa halip, ibinato niya ang kabibi. Sa oras na tumama ang mutya sa halimaw, pumutok ito ng liwanag. Ang anino sa paligid ay nawala. Ang mga nilalang ay sumigaw. At ang halimaw ay napatigil. Tila ba nasusunog sa liwanag ng mutya? Ngunit sa gitna ng liwanag, may bumalot na usok kay Elmer. Isang malamig na kamay ang tila humawak sa puso niya. At sa huling bulong, bago mawala ang lahat sa paningin niya, may narinig siyang tinig. Salamat, anak. Sa wakas makakatulog na ako. Pagdilat niya, nakahandusay siya sa gitna ng baryo. Wasak ang mga kubo. Sunog ang ibang puno. Wala na ang mga halimaw. Wala na ang liwanag. At sa tabi niya, nakahiga si Thomas, tahimik, maputla, pero buhay. Elmer, mahinang bulong nito. Tapos na ba? Hindi nakasagot si Elmer. Ang palakol ay basag na. Ang kabib ay pira-piraso. At sa dibdib niya, may bagong marka, isang hugis pintuan na bilog, tarang selyo. Hindi pa, sagot niya, halos pabulong. Pero nagsimula na tayo. Sa malayo, habang lumulubog ang araw, may isang nilalang na nakamasid mula sa kagubatan. May mahahabang kuko, balit na parang hamog at mata na pula. Tahimik lang ito. Nakangiti. At dahan-dahang naglaho sa anino. Makalipas ang 3 araw mula sa labanan, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Pero hindi na ito ang dating tahimik na baryo na kinalakihan na Elmer. Maraming bahay ang nawasak, maraming alaala ang naabo, at may mga taong hindi na kailanman babalik. Tahimik si Elmer habang nakaupo sa ilalim ng punong mangga malapit sa kubo ni na Thomas. Nakayuko lang siya, hawak ang piraso ng kabibi, yung natira mula sa mutya na minsang nagligtas sa kanila. Dati, kumikislap ito, parang may buhay. Ngayon, parang ordinaryong bato na lang. Pero para kay Elmer, hindi ito basta baito. Alaala ito ng lahat ng sakripisyong nangyari. Alaala ng pagbabago. Lumitaw si Aling Ditas, ang matandang albularyo. Bitbit ang basket na may mga halamang gamot. Nilapitan niya si Elmer at dahan-dahang naupo sa tabi. Kamusta ang balikat mo? Tanong niya. Wala na pong sakit. Mahina ang boses na Elmer. Pero yung bigat sa dibdib, nandun pa rin. Ano? Hindi na niya kailangang sagutin. Alam ni Aling Ditas ang bigat na iyon. Hindi lang dahil sa pagkamatay ng ilang mga kapitbahay. Hindi lang dahil sa panganib na halos ikawalan nila ng buhay. Kundi dahil sa katotohanan kahit matapos ang lahat, hindi na magiging tulad ng dati ang buhay na Elmer. Bakit ako? Tanong ni Elmer sa wakas. Bakit ako ang pinili? Anak lang ako ng isang taong tinanggihan ng lahat. Lumoki akong walang direksyon. Ni hindi ko nga alam kung sino talaga ako. Tumingin si Aling Ditas sa kanya. Seryoso ang tingin pero may lambing. Minsan, ang mga napipiling lumaban ay yung mga may sugat. Kasi sila ang may lakas na hindi mo basta makikita.
Ang sugat, kapag hindi tinakasan, nagiging sandeta. Tahimik si Elmer. Binilad niya sa araw ang piraso ng kabibi sa palad. Naalala niya pa rin ang tinig sa liwanag. Ang tawag sa kanyang anak ng dugo, anak ng dilim. Ibig bang sabihin noon, bahagi talaga siya ng kasamaan? O siya ang tulay para ito'y matapos? Dumating si Thomas, nakatapal pa rin ang balikat, pero mas maayos na ang lakad. Umupo ito sa kabilang tabi ni Elmer at nagbiro. Mukhang mas malungkot ka pa kesa sa akin na kinagat ng aswang. Napatawa si Elmer, pero may kerot sa tawa. Mas masakit kasi tung iniwan ng sarili mong kahapon. Nagatahimikan silang tatlo. Hanggang sa tumingin si Thomas sa paligid at nagsalita. Naalala mo, yung binanggit mong ayaw mong maging katulad ng tatay mo. Naggalit ka kasi iniwang kanya. Tumango sa Elmer. Galit pa rin ako, kahit alam ko na kung bakit siya nawala. Pero, degdeg ni Thomas, kung hindi siya nawala, kung hindi siya lumaban noon, baka wala na rin tayong gayon. Yung galit mo, baka dapat palitan mo na ng pasasalamat. Napayo ko sa Elmer. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Pero alam niya, sa loob ng puso niya, unti-unti nang naupos ang apoy ng galit. Pinalitan na ito ng apoy ng pag-unawa. Sa mga sumunod na araw, sinimulan na Elmer at Thomas na tulungan ang mga kapitbahay sa pag-ayos ng mga nasira. Kasama si Aling Ditas, nagturo rin si Elmer ng ilang paraan ng proteksyon, kung paano gumawa ng asin na may orasyon, kung paano magbantay ng mga aninong hindi pangkaraniwan. Habang lumilipas ang mga linggo, bumalik ang kaayusan. Pero alam ng lahat, hindi na sila basta-basta, hindi na sila bulag. Gising na ang baryo at handa ng ipaglaban ang sarili nito kung sakali mang bumalik ang kadiliman. Isang gabi, habang naglalakad si Elmer sa tabing ilog, nakita niya ang refleksyon niya sa tubig. May bakas ng pagod sa mukha niya, pero may kakaibang liwanag sa mata. Sa dibdib niya, ang markang iniwan ng mutya ay naroon pa rin, parang sugat na hindi na mawawala. Erong gayon, hindi na niya ito kinatatakutan. Tinanggap na niya. Anak ng dilim, bulong niya sa sarili, pero tagapagtanggol ng liwanag. Paglingon niya, may batang babae na nakatayo sa ilalim ng puno. Hindi niya agad nakilala, pero may kung anong pamilyar sa mukha nito. Tumango lang ang bata, ngumiti at nawala. Iniwan ni Elmer ang ilog na may katahimikan sa puso. Marami pa siyang tanong, maraming hindi pa nasasagot, pero alam niyang hindi na siya nag-iisa. At sa kanyang pag-uwi, bitbit ang palakol ng ngayon ay parang ordinaryo na lang. Alam niyang hindi ang palakol ang tunay na sandata, kundi ang puso at tapang ng isang binatang minsang inakala ng mundo na walang silbi. Minsan, ang pinakaordinaryong tao ang may pinakamalalim na laban. At minsan, ang halimaw na tunay mong kailangang harapin ay ang sarili mong takot.